Salamat sa Panginoon. Okay. Tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. I missed to preach in our church. I've been out for 5 consecutive Sundays. Mexico, and then Singapore, and then Kaohsiung, and then Thailand, and then Santa Cruz, Ilocos Sur, and then Naga City. Praise the Lord, I'm here today. And I really miss the church. Sabi ng iba, Pastor, mabuti na pupuntahan mo yan, maliliit na simbahan, pero nagpipreach kayo doon. Bakit? Si Kristo nga, nag-preach 12 disciples eh. Judas pa yung isa. Ay doon naman, walang Judas eh. See? Pero sabi ko sa kanila, kasi po, sabi nga ng Bible, ni Paul, sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. See, through Christ, pero which strengtheneth me. Yung which po doon ay ministry. Yung ginagawa natin sa Panginoon. Kaya sabi ko sa mga simbahan na pinupuntahan ko po yung ating mga mission work ay, kayo, alam niyo pag nakikita ko kayo, yung sa Thailand, na yung mga members doon ay mga teachers, pero pag Saturday pwede silang kumita, pero hindi sila nagtatrabaho, nagsa-sideline. Ang pinagtsatsagaan nila ay yung mga Thai kids na turuan. Mayroon silang, I think, 4 areas na tinuturuan. At pinagtsatsagaan nilang turuan ng English. Na ang pinakang main objective nila, not only for the kids to learn English, but to communicate with their parents. Ay ngayon, mayroon ng parents na nag-a-attend. At nung, when I was there, sa kanilang stewardship, ay nagbibigay ng special number yung Thai kids. English na ang kanilang kinakanta. Di ba nakaka-encourage yun? And I'm there representing our church. Wherever I go, I'm representing the CBBC San Pedro, Laguna. Opo, pag pumunta ka, yung sa Naga, last Sunday, ang lakas ng ulan. Yung asawa ni Preacher Doc ay naka-uniform na sa choir, nanundo pa. Pagbalik, basang-basa, pero may isang jeep na dala. Paano kang, it's not by quantity. It's not by numbers. But what they are doing for the Lord. Kaya nakaka-encourage. Opo. Yung sa Israel, ang layo niyan, babiyahihin yan. Pero punta kayo doon, makita nyo kung anong ginagawa nila. Yung sa Taiwan, alam nyo, Saturday may trabaho pa yan. Pag uwi niyan, sa dorm nila, magbibihis pa at manunundo pa yan. Wala pang tulog yan. Doon na lang sa church natutulog. Alam niyo mga kapatid, just to be a blessing, ay napakaganda pong maranasan po natin yan. Yung iyong faithfulness is a blessing to somebody. Especially to the pastors and workers. Kaya stay faithful to the Lord. Open your Bible, please, in the book of Psalms chapter 85. Shall we all stand up, please, in respect to the Word of God? Salamat po sa ating mga bisita. Thank you so much. At ako'y niwala na hindi lamang ito ang inyong katapusan. Ito'y pasimula ng inyong pagpunta dito. Opo. Psalms chapter 85. Just one verse. In verse 6. Babasahin ko po o basahin po natin sabay-sabay para marinig ko rin ang boses po ninyo. Okay? Let's read it together. Ready? Go. Will thou not revive us again, that the people may rejoice in thee? Will thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aming binasa. Salamat po sa Sunday School lesson. Salamat po sa mga awiting aming naaawit. At gayon din po, Panginoon, sa inawit ng choir, ng mixed quartet. Panginoon, salamat din po sa presensya ng bawat isa sa aming mga bisita, Panginoon.
na kahit maulan ay binigyan nila ng honor ang kanilang pangako na sila ay dadalo. At pagpalain niyo rin po, Panginoon, bawat area captain, gayon din po mga group leaders, gayon din po, Panginoon, ang ministry na pinagkatiwala niyo po sa amin. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkasala, pagpalain ko lingkod yung gagamitin sa aking sarili, wala akong magagawa unless you use me, I'm just good for nothing. Kaya ang banal na Espiritu, ang siyang dapat gumawa sa aming puso, Panginoon, sa aming buhay. Magkaroon ng kalayaan ang kapangyarihan ng Diyos sa aming puso, Panginoon, na buksan po namin para sa inyong salita. Patawad po sa iyong mga pagkukulang at pagkasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you and be seated please. Ngayon pong umaga ay sabi po sa binasa natin, will thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee. Ngayon pong umaga ang ating pag-aaralan ay the true ingredients of revival. Ano yung mga sangkap sa tunay na revival or genuine spirit revival? Ano yung kailangan po natin, mga kapatid? Tandaan po natin, ako'y naniniwala na ang bawat mananampalataya, kailangan po natin ng revival. It's good to know if you are saved. It's good to know that you have Christ in your heart. But the question is, what are we doing for God right now? Thank you. Hello? Okay. See you next time. Ano ba yung revival? Pag sinabing revival, revival is for a reminder. Pagpapaalaala. This is for mananampalataya na. Ito po yung sa mga taong tumanggap na kay Kristo na sariling tagapagligtas. Reminder po ito. Pinaaalalahanan po tayo. There's nothing new in the Bible. If it is new, that is not true. If it is true, that is not new. The doctrine of salvation is not new. It was started in the Garden of Eden. They got saved. After the fall of man, the grace of God appeared. Kaya ito yung reminder, mga kapatid. Hindi naman po dahil sa ikaw ay saved na, perfecto ka na. Wala po. Kahit tinanggap mo na ang Panginoon sariling tagapagligtas. Ako'y tumanggap sa Panginoon 1970. But I cannot say I'm a perfect. I'm still sinner. Pero hindi po nawawala ang kaligtasan. Lagi kong pinapaliwanag pag tinanggap mo si Kristo na sariling tagapagligtas, ang sabi ng Bible, the Bible declares that your sins were forgiven and you have eternal life. Pero magkakasala pa rin tayo. Pero yung kasalanan nating nagagawa ay hindi na po yun magdadala sa atin sa impyerno sapagkat binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan. Jesus paid it all. Nais kong sabihin sa inyo, ang binayaran lang ni Kristo ay yung ating mga kasalanan. Hindi po yung tithes, yung ating kasalanan lang. Hindi nakuha. Okay, mahirap talagang unawain yun. Ha? Kaya tayo nagkakasala pa rin. Kaya tayo nanghihina. Ang sabi ng Bible, huwag kang mag-akalang ikaw ay matatag, baka ikaw ay mabuwal. Kaya makita niyo, maraming mga Kristyano dating super active, pero nasaan na ngayon? So it is a reminder, mga kapatid, nandito pa rin tayo sa mundo at pilit ng mga kamunduhang ito na tayo hatakin palayo sa ating direksyon sa Panginoon. Kaya ako nagpapasalamat sa Diyos. Sa kabila ng malakas na ulan, kayo ay naririto. Talagang nakadeterminado kayo na ang linggo ay para sa Panginoon. And to God be the glory. I've been praying hard last night. Yung terribling ulan. Kahapon yung mga frontliners, nagtubay ito kami para manalangin. Pero hindi pa mangyayari yung ating sarili kung ano yung gusto ng Panginoon. Hindi natin inuutosan ang Diyos. We are just asking a favor. Na sinasabi natin, para hindi po Panginoon magkaroon ng dahilan ng mga Kristiyano. Sa bagay, kahit na po mainit yung mga ayaw na Kristiyano pumunta sa church, talagang hindi pa rin napunta. But ladies and gentlemen, you need the church.
kailangan natin ng simbahan na nagtuturo ng salita ng Diyos. Ang pagsimba ho ay hindi yung dadaan ka lang simbahan, magsa-sign of the cross, at sasabihin, saan ka nagaling? Nagsimba na. Pero diretso yun sa bungan, punta sa madyungan. Tayo napunta simbahan, honestly, napunta tayo sa simbahan because we want to learn, we want to grow, we want to be corrected by the Word of God. Kung wala yan sa puso mo, mali yung motibo mo. Tayo po hindi exempted. Hindi tayo exempted na tayo ay hindi ma-impluwensyahan ng kamunduhan. Kaya nga, kahit na Kristiyano, mayroon pang naninigarilyo. Very strong ang impluensya ng mundo. Kaya kahit mga Kristiyano, mayroon pong mga nagiinom pa rin ng alak, nagsusugal. See, dapat sila ma-pull out dun. And nobody can pull out them but the Word of God. That's why we need the Word of God. That's why we need revival. Kaya ang revival ay pagpapaalaala sa bawat isa sa atin. Marirealize mo, ay hindi pala dapat ganito. Hindi pala dapat tayo manigarilyo. Hindi pala dapat tayo ay magsugal. Hindi pala dapat tayo ay pumunta sa sayawan, sa nightclub. Hindi pala dapat. Dapat pala ay ganito. Dapat pala tayo magbasa ng Bible. Dapat pala tayo punta simbahan. Dapat pala talagang ano natin ang linggoy para sa Panginoon. Paano mo yung malalaman? Through the Word of God. Kaya anumang simbahan na walang Biblia, wala kang may tuturo. Aren't you glad that we are here in a Christian Bible Baptist Church? We're required every member to have your own Bible and open your Bible during the Sunday school and open your Bible and you will see. Hindi mo lamang naririnig kundi binabasa mo pa. Tandaan natin mga kapatid, huwag natin kalimutan, kahit na save ka na, may old nature ka pa rin. Kaya ang tao, yung tumanggap na sa Panginoon, you have two nature. The old sinful nature and the new nature. What is the new nature? When you receive Christ in your heart as your personal Savior, Jesus is in you. Kaya sabi sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya yung old nature and new nature, nag-aawa yan. May battle talaga yan. Sino ang dapat manalo? Kung sino yung pinapakain mo. Parang dalawang aso yan. Itim na aso at puting aso. Sinong pag nag-awa yan, sinong mananalo? Yung lagi mong pinapakain. Are you listening? Kaya kung hindi natin pinapakain ng new nature, what's the food of the new nature? The Word of God. Amen? Yung sinful nature, andyan na yan sa mundo. Wherever you go, you will see it. But it's only by the grace of God you overcome it because you have the new nature and you always feed the new nature by the Word of God. Amen? Kaya dapat po, sabi nga ng Bible sa Galatians chapter 5, verse 16 to 17, ang sabi ni Paul, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that you would. Kaya nag-aawa yan. Ngayon, paano ka gagawa ng decision? Pag ang decision mo, you feed the new nature, ang decision mo lagi sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, call unto me and I will answer thee, should the great many things which thou knowest not. Can you imagine? Hindi naman natin kayang mabuhay dito na tayo lang mag-isa. No. Kaya sabi ng Panginoon, for without me, ye can do nothing. That's why in our decision, we need the Word of God. In our daily life, we need the Word of God. That's why you need to call on God. Before you go to bed, you need to call on God. And after, when you rise up, you need to call on God. Because we need God in our life every time.
Every day, 24 hours a day, we need the power and the presence of God. Kailangan po natin yan, mga kapatid. Kaya, the purpose of revival ay para, kung mali ka, ay ma-review ka. Alam niyo, ayaw ng mga Kristiyano, ang tataas ng pride, yung sila ay ma-rebuke. Abay, si Pablo, the chief of sinners, before he got saved, kaya ang pangalan niya noon ay Saul. He is the chief of sinners. Pero nung siya ay masave, ang pangalan niya ay Paul, ibig sabihin humble. He humbled himself before God. Pero yung mga taong ayaw ma-rebuke, talagang pambihira. Kasi pinapatamaan naman ako ni pastor. Bakit ka patatamaan ng pastor? Salita ng Diyos yan. So, dapat makita natin, kung ikaw ay mali, ma-review ka. And of course, ang pinakang goal ng revival ay realization. We need to realize what kind of Christian we are. We need to realize what is our responsibility before God. We need to realize, maraming realization, mga kapatid. Yan ang pinakang main goal para ma-realize natin na hindi ang mga bagay na hindi gusto ng Diyos sa ating buhay. May mga bagay na ayaw ng Diyos sa atin na huwag natin pupuntahan lugar. Amen? Dapat magkaroon tayo ng realization, mga kapatid, sa hindi gusto ng Diyos na itutuloy natin ang buhay natin ay lihis sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon, kaya nga tayo ay laging nagpipray, Panginoon, kalooban po ang mangyari, hindi yung aking sarili. Thine will be done. See? Thine will be done. Kahit sa pag-aasawa, thine will be done. Kahit sa trabaho, thine will be done. Aba, meron ditong isang babae na talagang top-notch po siya, pero alam nyo, ino-offeran siya ng ibang mga trabaho, pero hindi niya tinanggap. Ang gusto niya na siya ay nasa soul winning pag Saturday at off siya ng Sunday. And the Lord gave it to her. So, conviction po yan. Sabi ng Panginoon, call unto me. And what? I will answer thee. When was the last time that you call on God? Minsan malimit para itatawag sa Diyos pag tayo ay hindi maganda ang ating posisyon, ang ating sitwasyon. Are you listening? Amen? Mga kapatid, kaya sabi ng Bible, sa isang talatang ito sa Psalms 85 verse 6, ay ito'y nagpapahiwatig na hindi lamang isang beses. Kasi ang sabi ng Bible, ang sabi doon sa verse 6, ay will thou not revive us again? Bakit again? Ay kasi, nangihina tayo paminsan-minsan. Nawawala tayo sa hulog sa Panginoon. Kaya kailangan natin lagi tayo ay ma-revive. See? Ito po'y actually sa bayan ng Panginoon. Lagi silang nalalayo sa Panginoon, napapalayo sa Panginoon. Kaya paulit-ulit na nanunumbalik. At ito po ang prayer for mercy ni David sa bayan ng Panginoon. Dapat maunawaan po natin yan, mga kapatid. At ang ating pag-aaral po ngayong umaga ay magtutuon lang po tayo. 3 salita lamang po. 3 words. Ang ating pagtutuunan, mga kapatid, sapagkat may mga bagay sa buhay natin na ginagawa na lang nating routine or mechanical. See? Sa buhay ng isang Kristiyano, minsan dumadalo lang sa pananambahan, pero backslider. Are you listening? Tingnan sabi ng Bible, Proverbs 14:14. The backslider in heart, what? Shall be filled with his own ways. The backslider in heart shall be filled with his own ways. Mga Kristiyano na sumasamba, naglilingkod, nagpapatuloy, pero ang lahat na ginagawa nila ay ang kanilang sariling kaparaanan. Not our own will, but God's will.
Are you listening? Maaring maganda yung paraan mo sa iyo, pero yan ba'y ayon sa Panginoon? Dapat magkasundo tayo sa Diyos, at dapat ang susundin natin yung Kanya. Are you listening? Amen? Sa sariling paraan, sa sariling kalooban, sa sariling kagustuhan. Brethren, ang Biblia ay nagdeklara na ang mga Kristiyano na kung saan ay nasusunod ang kanilang buhay sa kanilang sarili, ang sabi ng Bible, siya ay isang backslider. Siya ay isang backslider. Will thou not revive us again? Ang revival ay paulit-ulit na kakailanganin natin sa ating buhay. Amen? Kung malakas ka ngayon, praise the Lord. Ano sabi sa Proverbs 24, verse 6? For the just man falleth how many times? 7 times. Ito'y a day. See? Paulit-ulit yan. For the just man. Pag sinabing just man, yan ay forgiven. Pag sinabing just man, yan ay pinatawad na ng Panginoon, yan ay anak na ng Diyos. Falleth 7 times and rises up again. Kahit Kristiyano ka, pwede ka rin mabuwal ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Alam niyo, mayroong isang pastor, talagang he was so depressed, down, pero na-revive siya. Ang ginawa niya, nag-soul-winning. May na-witnessan siyang isang Chinese na milyonaryo na saved. Alam niyo, ibinili siya ng lote at ipinagpatayo ng kanyang church building. Alam mo yan? Hindi yung swerte. Siya'y nakabangon. Para yung isang member doon sa Thailand, binigyan ako ng elephant na kitchen. Sabi niya, Pastor, ito, inyo na to. Anting-anting ito. Anting-anting ito. Siswertihin kayo dito. Inyo na to. Pero pag naniwala kayo, mamalasing ka. Bira, pati ako niloko ng taong yan eh. Ha? Kaya mga kapatid, ay ang tatlong salita po na kailangan. See? Ito ang kailangan, ingredients ng tunay na revival. Number 1, restoration. Restoration. Ang ibig sabihin ng restoration ay panunumbalik. Are you listening? Look at the prodigal son. Yung buhay ng prodigal son, nung siya ay nagwala, nung siya ay lumihis, nung siya ay lumayo, nung siya ay nabuhay na pariwarang pamumuhay. Ang maganda po sa istorya ng prodigal son na ito ay siya ho ay napanumbalik sa kanyang ama. Bakit po? Nagkaroon ng realization. Can you imagine? Kinuha niya yung kanyang mana, buhay pa ang tatay niya. Sa Pilipino, hindi pwede yun. Pero, alam niyo, kinuha niya pagkatapos, umalis siya, nagwala siya. Ay ang pera, nauubos yan, kaya huwag natin ipagyabang yung kayamanan. Pero tingnan niyo, maubos na. Wala na siyang pagkain. Halos makisalo sa baboy. Sabi, makikisalo ako, samantalang ang mga katulong ng tatay ko ay ganito, ganyan. And then, siya tumayo, na-realize niya, babalik ako sa aking tatay at ako'y hihingi ng tawad. Realization. We need to realize every day, mga kapatid, ano yung nabagawa natin sa Panginoon. Because Christian life is a daily life. It is a 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, and someday, tayo kukunin ng Panginoon. Sabi sa akin ni Preacher Doc, kasi nung umalis yung isang preacher doon, sabi ko, Doc, doon ka muna sa Naga. Temporary, ikaw muna doon, ha? Sabi sa akin, akala ko, Pastor, temporary lang ako dito. Sabi ko, ako, oo. Ako nga sa San Pedro, 48 years lang temporary.
Sabi ko, kung gusto mong permanent, hingi natin sa Panginoon. Pag nag-rapture, maiwan ka para permanente ka na dyan. Ha? Pansamantala lang tayo dito eh. Kaya we need to take advantage. To live a Christian life, to live a powerful life through the work of the Holy Spirit and through the work of the Word of God in our life. Amen? Posibleng malihis ka eh. Tingnan mo, tanungin natin ating sarili, ano ang ginagawa ko noon dito sa church as a member? Ano ngayon ang ginagawa? Ngayon, anong ginagawa mo? Dati kasali ka sa choir. Saan ka na ngayon kasali? Sa amateur contest? Ha? Minsan, ang buhay natin, mga kapatid, posibleng malihis. Posibleng makalimot ka. Ay, linggo pa lang ngayon. Kalain mo yan? Kung payday, hindi yung malilimutan. Ha? Posibleng makalimot ka. Posibleng lumayo ka. Pero ang importante, mga kapatid, ay parinig mo ang mensahe ng revival para tawagin ka pabalik ng Panginoon. Are you listening? Minsan kasi ang ugali natin para tayong prodigal brother. Alam niyo yung prodigal brother? Kapag pag may napalayo, judgment kaagad ang ibinibigay natin. Pag lumayo, judgment kaagad. Kasi ganun ka. Kasi ganun yan. Pero tandaan po natin, ngunit ang Diyos, ang pinakanais niya po ay kapag may nadadapa, sila ay ibabangon at itatayo. Pero kung itinatayo mo at ayaw pa, ano magagawa mo dun? We need to do our responsibility. It is our responsibility na yung ating testimony maging blessing sa kanila. Pero tandaan po natin kung ikaw ay backslider, pagkatapos kukuha ka pa ng mga kadamay, at hahatakin mo pababa samantalang nasa itaas na. Hindi po yung tama. Apostle Paul, binigyan niya ng emphasize sa Galatians chapter 6 and verse 1. Ano sabi niya sa Galatians chapter 6 verse 1? Brethren, if any man overtaken in a fault, ye which are spiritual, what? Restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Ginamit ni Apostle Paul ang restore such an one. Kung sakaling tayo ay nagkamali, at kung sakaling tayo ay nahatak ng mundo, at kung sakaling tayo ay bumalik sa dati nating gawi, ano po? Nais kong ma-realize natin na ang purpose ng mensaheng ito ay upang ikaw ay manumbalik sa Diyos. Dapat tayo manumbalik sa Diyos. Ma-revive tayo. After ma-realize natin, mga kapatid, tingnan niyo sabi ng Bible sa Revelation chapter 2. Revelation chapter 2 and verse 2 to 4. Ang sabi ng Bible, I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou cannot bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars, and hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast labored, and hast not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast what? Left thy first love. Ito po yung church sa Ephesus. Nung una po, sila ho ay nagsimula ng maayos. Maayos, super active. Grabe. Grabe silang mag-labor, mga kapatid. Pero somewhere along the way, sila ay nanlamig. Sila ay nanlamig. Tandaan po natin, mga kapatid, ang Diyos ang pangunahing sentro ng ating pag-ibig. Siya ang pangunahing talagang kung mahal mo ang Panginoon, ay mamahalin mo ang kanyang gawain.
If you love the Lord, you're gonna love His work. If you love the Lord, you are going to love the workers. Love. Tandaan po natin, ang tanong, how is your love for God? Do you still love Him? Maybe, of course. But what are you doing for Him? What are you doing for Him? Ano ang dati mong involvement? Ano yung dati mong involvement? At nasaan ka na ngayon? How is your surrendered life? Alam niyo mga kapatid, hindi pwede tayo mag-surrender ng buhay sa Diyos, tapos yung gusto pa rin natin ang masunod. At ayaw kang masaway. When I was in Bible college, I was almost kicked out. But I thank God that they forgive me. When they kick out, kung kinik out nila ako, wala ako dito ngayon. But praise the Lord. But first, realization. Huwag tayong magmataas sa ating sarili. Amen? Ano yung dati? Nasaan yung dati mong surrendered life? Ganun ka pa rin ba ngayon? Ganun ka pa rin ba ngayon? O iniwan mo na ang unang pag-ibig? Alam nyo, first love ay grabe yan. Maraming na talagang hindi bibitawan yan. Pero nanlamig. Anong nangyari? Alam nyo, I've been many years in the ministry. Alam nyo, simula when I surrender my life, ibang-iba ho ang Christian service ngayon na ginagawa ng iba. Eh, napalad nga itong mga, alam nyo, tingnan nyo, yung mga young preacher natin na sinend out, ngayon may mga anak ng teenager, nung sila'y pinanganak yung kanilang anak, meron na silang piano, meron silang organ. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, ang gagaling tumugtog ng mga anak. See, ay nung kami magsimula, wala, gitara lang at saka accordion. Pero ngayon, alam nyo, maraming Kristiyanong, they just want to do a shortcut serving God. Doing a shortcut. Hindi ho ganun. Dati po, nagsusulwining kami noon when I was in Bible college. Ang sobrang init. Pupunta kami doon sa tabi ng dagat. Kukunan doon yung pabrika ng mga bata eh. Tapos aakayin pa namin yan sa tulay. Tapos yung tulay ay isang haligi lang. Aakayin namin yan. Pero ngayon, maraming Kristyano ayaw na mag-sacrifice. You go to other countries. Nung pumunta ako sa Mexico, pinasok ko yung museum. Pinakita doon yung mga Kristiyanong tinutortured. Pag hindi nila dininay ang Panginoon, ay puputulin yung dila. O ilalagay nyo sa ruleta ang bilog, pagkatapos igagapos doon, pagkatapos padaanin sa apoy. Ay pag tinanong, baptist ka ba? Hindi, Mormons ako eh. Ha? Anong sacrifice? Listen to this. Go back to what Christ did for us. Anong sacrifice yun? Naubos yung kanyang dugo. Sabi ko nga, I thank the Lord that God gave me a privilege. Mapuntahan ko yung lugar kung saan siya ipinako sa cross. At nandun yung cross, literal na cross kung saan siya, He was crucified, na sinasamba ng mga tao. Na samantalang ang cross noon ay pinakang silya elektrika ngayon. I saw it. Nakita ko yung tinik na ikinuruna sa kanya na babaon ng 1.5 inch. Yung pinapalo sa kanya na pag hinila, dala ang laman. It's for me and for you. But Jesus did not complain. We need to look back, mga kapatid.
Serving God is not an easy way. Ang pinakamaganda dyan, kung mahal mo ang Panginoon. If you love God, mga kapatid, serving the Lord ay hindi pasikatan. Kung gusto mong sumikat ka, punta ka sa showbiz. Huwag sa church. Walang sikat dito, kundi ang Diyos lang. Amen? Huwag na lang sa... Tingnan na lang natin itong mga nasa iba't ibang bansa nating mga mission work, mga outreaches. Kung anong mga nagtatrabaho yan. And at the same time, they start work, they start an outreach. What a sacrifice, mga kapatid. Tandaan po natin, kapag mahal mo ang Panginoon, walang dahilan. Hindi ka kayang pigilan ng anumang hirap na yan. Are you listening? Kaya ang dapat natin gawin, wag po tayong magmalaki, wag tayong magmataas, kundi tayo bumalik lang sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay naghihintay sa iyo. God is waiting for you. Dapat ikumpara natin ang buhay natin. Buhay natin noon at ngayon. Paano naging blessing sa iyo ang Panginoon? Tandaan po natin mga kapatid, yung tatay ng prodigal son, malayo pa lang siya, kita niya yung kanyang anak. Alam niyo kung bakit kita niya kahit malayo? Sapagkat simula nang umalis yung kanyang anak, ay kanyang hinihintay yung kanyang pagbabalik. God is waiting for you. You just need to be humble before God. You need to realize what kind of Christian you are right now. What are you doing for the Lord? Mga kapatid, hindi lang po tayo iniligtas ng Diyos. It's not only the purpose of God to save you, to save me. If that is the only purpose of God, after our salvation, we go straight to heaven. But why are we still here? What's the purpose? What's the objective? Because God wants us to love Him and take the gospel, send the light, show it to the people, share it to the people that only Jesus is the only Savior and He is the only way going to heaven. Amen? Ang kailangan lang natin matutong lumapit sa Diyos. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya ang revival ay usapang panunumbalik. Panunumbalik. Yan ang revival. Kaya kung may mali ka, talikuran mo yan at magpasya ka na balikan mo na ang Panginoon. Naghihintay siya sa kanyang mga anak na manunumbalik sa kanya. I said number 1 is what? Restoration. Number 2, recovery. Recovery. Pag sinabing recovery, bumawi ka sa Diyos. Kung matagal kang nag-backslide, matagal kang lumayo sa Panginoon, ngayon babalik, bawi ka sa Kanya. Kaya sabi ng Bible, Revelation 2:5. Revelation 2:5. Ang sabi ng Bible, remember therefore from whence thou art, what? Fallen. And repent, and do the first works. Or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Kaya kung nagkulang tayo sa Panginoon, dapat isipin natin kung paano tayo makakabawi. Are you listening? Recovery, makarecover tayo. Amen? Tingnan nyo, tandaan po natin mga kapatid, ang kailangan ay dapat ikaw ay bumalik at dapat ikaw ay bumawi. Tingnan nyo po, si Peter, you know that Peter, he denied Christ 3 times. Thrice. Di ba? Alam niyo, nagsimula lang yun nung siya'y lumayo. At then sa Luke 22 and verse 54, then took they him and led him and brought him, that is Jesus, into the high priest house. And Peter what? Followed. And Peter followed afar off. Siya'y sumusunod,
Pero malayo, parang ikaw. Kung sino man yun. Parang ikaw, sumusunod ka pa rin. Pero hindi ka nakagaya ng dati. Malayo ka na ngayon. Nasa simbahan ka, tutulog ka lang. Tapos ginising ka, uy, gising. Nagalit pa. Bakit mo ako ginising? Hindi pa tapos ang service. Huh? We come to church because we want to listen, we want to learn, we want to be blessed. And blessing is from above. Through His Word. Are you listening? See? Kaya tandaan po natin, ang ginagawa natin sa mga panahon na na-realize natin ay nagkulang tayo. Just like the prodigal son. Noong na-realize niya na nagkamali siya, ang gusto niya lang ay magsilbi siya, mag-serve. Pero nung siya bumalik, anong ginawa? Hindi po siya naging great because siya binigyan ng balabal, siya binigyan ng singsing, siya binigyan ng... No! The greatest things that he did is when he come back, he learned to serve. Natuto niyang maglingkod. Mga kapatid, kaya natin gawin ang gawain ng Panginoon. Kaya natin. Sa biyaya ng Panginoon, 53 years. God knows my heart. I'm here for Him. I'm here to help you. Na kung ikaw'y lumayo, lumapit ka sa Panginoon. And start again. Recovery. Recovery. Hindi yung prodigal son, hindi na siya naghangad ng material thing. Hindi na siya naghangad. Ang gusto lang niya makabalik at makabawi sa kanyang ama. Pambihira. Ikaw tuloy-tuloy ang paglayo mo sa Diyos. Ay, pastor, nag-a-attend naman ako. Oo. Pero anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Dapat ma-realize natin. Realization first. Tapos recovery. Ilang taong ka ng backslider? Ilang linggo ka ng backslider? Ilang taong ka ng malayo sa Diyos? Abay, kailangan tayo ma-realize natin yan. Kawawang gawain ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na ikaw'y mapalayo eh. Huwag natin gamitin yung sarili nating kaparaan at kagustuhan. Kung ano yung gusto ng Panginoon. Ay ako'y saludo sa pastor na yun na siya ma-discourage. Talagang dapa. Tapos, siyempre, yung mga critics, ganun ang ginagawa nila. Pero alam nyo, bumawi siya. Soul winning, walang tigil. Oh, ay anong nangyari? Naka-witness siya ng isang Chinese. Yun, pinagpagawa, binili ng lupa, ang laki ng lupa, pagkatapos may building, aircon pa. Iba ang Diyos, pag bumalik ka, lalo kang pagpapalain. Balikan mo. Naghihintay ang Diyos, just like the father of the prodigal son. Don't be like the prodigal son's brother. Inggit ang nandun. Bakit? Lumayo siya pagkatapos sa alaga. Bakit yan? For question, critics. Critical people will never be a blessing. The last one, which is your favorite part. I said number one is what? Realization. Number two is what? Recovery. Number three, no maka-recover, there is rejoicing. Amen? Rejoicing! Pag naka-recover ka, masaya ka na eh. Alam niyo, naranasan ko rin pong mag-backslide. Naamin ko po sa inyo. Na-save ako 1970, 1971, nag-backslide ako. Mas matindi. Sabi ng Bible, parang isang asong bumalik sa kanyang iniluwa. Grabe. Mas nababad sa alak, nababad sa barkada.
Nung pumunta ako sa Naga, pumunta ako doon sa bahay ng tatay ko. Nakita ko yung isang barkada, si Levi. Hindi ko na siya makilala. Nagpicture kami. Sabi sa akin, Mon, kilala mo pa ako? Hindi na kita mamukhaan eh. Sabi ng pamangkin ko, si Uncle, ano yan, si Levi? Ikaw ba si Levi? Oo. Anong nangyari sa'yo? Ba't ganyan ka na? Kainuman ko yun eh. Ang kapatid nun si Elias, na lagi kong sinasabi, na mas matinding close friend kami. Ngayon yung naranasan namin na sa kanin ang sinasabaw namin ay gin, yung alak, at magkasalo kami. Pero hindi kami nagtatabi sa aming pagtulog. Mabuti yung nagkakaliwanagan. Ha? Pero yung Levi, pambihira. Sabi ko, tanda na. Alam nyo, nakita ko siya, nahiti ng sigarilyo. Yun ano nun eh, sigarilyo, alak. Yun. Ako nag-backslide din po ako eh. Pero ako'y bumalik sa Panginoon, 1973. Iniluhod ko yan doon sa Bible College. And praise the Lord hanggang ngayon. Oh, I love the Lord. I love His work. I love the people that serve the Lord. At yung mga backslide, I love them to come back. Bumalik sa Panginoon para makarecover. At para maranasan nila ang rejoicing. Amen. Kapag maayos ang buhay mo sa Panginoon, dapat ikaw ay makikitang masaya. Nasa simbahan ka nga, pero wala ka man lang kasaya-saya. Ningiti, wala. Bakit? Tinamaan ka na naman ng mensahe. Ay pag hindi mo inayos yung buhay mo, ang katagalan niyan ay, siyempre magagalit ka sa nagbe-preach. Kaya nga, hindi ako mag-preach dito ngayon. Di ba pinag-preach ko dito ngayon? Para sila naman ang kagalitan mo. Hindi. Mga kapatid, pag tayo tinamaan ng salita ng Diyos, mahal tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, may sakit tayo. Yun ang sakit natin. Ay bakit pag may sakit ka, punta ka sa doktor? Oh. Ano masabihin ng doktor? Sinusunod mo. Ay bakit pagkasalita ng Diyos, ayaw mo? Ay pupunta sa doktor, ubo ng ubo. Ay yung doktor kumuha ng stethoscope. Sige, tumalikod ka nga. Umubo ka. Umubo ka pa. Sa dibdib. Dok, anong sakit ko? May ubo ka. Ha? Mga kapatid, dapat masaya ka sa gawain ng Panginoon. Alam yung pinakang masaya mga Kristiyano? Yung mga naglilingkod. Oh. Pagkatapos yung mga kritik, sasabihin, nagpapasikat lang yan. Walang pasikatan dito. Trabaho dito ang pinag-uusapan. Amen? Will thou not revive us again that thy people may rejoice in thee? People may rejoice in thee. Kaya kapag sinabing revival, rejoicing yan. Katulad ngayon, uuwi ka bang masaya o malungkot na naman? Dapat masaya po mga kapatid. Ano sabi ni David sa Psalms 51 verse 2? Psalm 51 verse 2. Ang sabi ng Bible, restore unto me the joy of thy salvation. Kaya ang revival ay rejoicing. Revival is rejoicing. Habang ginagawa mo ang ministry, ikaw ay dapat masaya. Saan ka nagkikita, nagpapiano ka, galit ka. Nagpo-flute ka, galit ka. Hindi mo tuloy mo tumunog. Ha? Dapat kung anong ginagawa mo sa Diyos, masaya ka. Amen? Masaya ka dapat kung anong ginagawa mo sa Panginoon. Kaya habang may ginagawa ka sa Panginoon, ang kalooban ng Diyos sa ating Christian life ay maging masaya. Hindi lang basta tawa.
kundi masaya. Kasi pwede kang tumatawa ka, pero hindi ka masaya. Napilitan ka lang tumawa kasi yung katabi mo napatawa. Ang maganda, masaya. Kaya ka natawa, ang pinakang maganda ay masaya ka. See? Kaya sabi David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Tandaan po natin mga kapatid, ang kalooban ng Diyos ay hindi lamang tayo masave, kundi God's will for us is to enjoy. You need to enjoy your Christian life. Hindi yung basta lang Kristiyano. See? Hindi lang basta Kristiyano. Yung ang pagiging Kristiyano ay hindi din tayo lagi may mga pinupost na kung ano mang ating pinupost sa ating buhay. Ang tunay na Kristiyano, mayroon tayong ginagawa sa Panginoon. Are you listening? Tingnan niyo, sabi ng Bible, John 10, verse 10. The thief, John 10, verse 10. The thief cometh not but to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have what? Life, and they might have it more what? Abundantly. God would like all of us to enjoy our Christian life. You know what? Ang totoong dulot ng salvation ay joy. Diba? Aren't you glad that when you die, you are going to heaven? Eh, bakit malungkot ka? Oh. Bakit malungkot ka? Kaya nga tayo nagsusulwin because we want to win them to Christ. We want them to be sure of heaven. Sabi ko nga, tingnan niyo mga kapatid, nung tayo inilabas sa bahay bata ng ating ina, when we were born, we brought nothing in this world. But you look at what you have right now. Did God bless you? Huh? Tingnan niyo. Wala tayong dala, kahit na ano. But look at what you have right now. Alam mo, sabi nung critic sa akin, dati-dati yan si Laurena, palakad-lakad lang yan eh. Oh, sumunod, nagkaroon niya ng motor. Sumunod, nagkaroon ng kotse. Sumunod, anong gusto mo sa akin? Pagapang-gapang. Hindi naman ang kulurom na yan, oh. Matutuwa ka ba na kinikita mo pagkapanggapang na lang? Ha? Eh, kung yun nga nagtatrabaho sa private company, sa public o government, eh mayroon sila umaasinso. Yung ba kayo maglingkod sa Diyos? Nasabi ng Panginoon, walang anak ng Diyos na gumagawa na kanyang pinabayaan. Na hindi naman yung galing sa malita. Kristiyano, ang tanong ko mga kapatid, tandaan po natin, ang salvation na hindi nawawala, ang nawawala yung joy. Di ba nung masave tayo, para hindi tayo makontrol, pambira, bili ka agad ng Bible, bili ka agad ng Bible, pagkatapos basa ka agad, King James yung binili ng Bible. Nagtanong pa sa pastor, anong Bible, pastor? King James. Tuwan-tuwa siya. Papirma ka agad. O, ngayon, nasaan na yun? Mga kapatid, hindi po ang salvation nawawala. Once you are saved forever. Because it is eternal life. What is eternal life? Everlasting life. That is salvation. Ang iba ayaw maniwala dyan. Pero yan nasa Bible. You have eternal life. If you lose that, that is not eternal life. That is an off and on life. But God gave us eternal life. But we, listen to this. The thing that you're going to lose is your joy. Masaya ka pa ba ngayon sa iyong Christian life? Ha? Tandaan po natin, masaya ka pa sa iyong Christian life? Kapag nagbabasa ka ng Bible, enjoyable ba yun sa'yo? Paano ka magkakaroon enjoyable kung wala ka naman Bible? Pero tatlo-tatlo ang cellphone mo. Ha?
Tandaan po na, pag nagpipray ka, enjoyable ba yan sa'yo? Praying is talking to God. That is the way to communicate with God. When you read the Bible, God is talking to you. When you listen to the preaching, God is talking to you. But when you call on Him, you are the one talking to Him. Lahat ng tao natawagan natin. Ilang tao ang natawagan mo? Ha? Pero, ang tanong, ilang beses mo natawagan ang Diyos? Dapat ma-enjoy natin yan. Talk to God. Ang sarap ng kausap kaya ng Panginoon. Alam niyo, the more you talk to God, habang humahaba, parang nandyan lang siya. Ang kagandahan, when you call on Him, He says, I will answer thee. See? Pag ang Diyos nangako, siguradong sunod yun. Mayroong mga tao nangangako, pero hindi siya susunod. Pero ang Diyos, siguradong susundin yun. Amen? Yung magbigay ka sa gawain ng Panginoon, dapat enjoyable yun. Yan lamang po ang ating madadala sa langit. Yung mga kaluluwa na na-witnessan natin, tumanggap sa Panginoon, at yung ating naibibigay sa gawain ng Panginoon. See? Huwag yung nagbigay ka na, pagkatapos nung nagalit ka, babawiin mo pa. O, hindi kunin mo isang poste. Mga kapatid, I always believe in God's miracle. Hindi ako naniniwala na magbubuhay ako ng patay. Hindi. In His provision, I always want to see His miracle. Because our salvation is miracle. Makita niyo yung si Elijah, pinakain, sabi, doon sa Sarifat woman, igawa mo ako ng pagkain, sabi ng Diyos. Ito na lang pagkain namin. Basta sabi ng Diyos ko, igawa mo muna ako. Ginawa siya . Naubusan ba ng harina? Naubusan ba ng langis? Yung Sarifat woman? No. Oh, tingnan niyo. Yung 5,000 men na pinakain. Oh, hindi tinanong, sabi mayroon dong bata na mayroong 5 loaves and 2 fishes. Paglabas ng Panginoon, sabi ng Panginoon, what do you have? Anong mayroon sa'yo? Anong mayroon? Hindi siya nagtanong, anong wala? Kung ano yung mayroon. O, mayroon ditong bata. May 5 loaves and 2 fishes. Pero habang yung kamay, yung 5 loaves and 2 fishes nasa kamay ng bata, walang nangyayari. Pero ibinigay sa Panginoon, napakain yung 5,000. May sobra pang 12 basket. Naakala ng mga apostol, tigigisa sila. Pero sabi ng Panginoon, yan, dalhin nyo doon sa bahay ng bata. Bakit? Magbigay ka at ikaw ibibigyan. Sowing the seed. Habang ang seed ay nasa kamay mo, hindi yan tutubo. Bitawan mo, tutubo yan. Yung isang butel ng mais, ilang puso ang ibibigay niya. Kristiyano, ayaw bitawan yung pera na bigay ng Panginoon sa kanya. Sobrang kakuriputan. Niligtas ang kaluluwa sa impyerno, hindi pa nailigtas sa kakuriputan. Dapat enjoy po tayo sa pagbibigay. And in all that you give, there is a record in our church. May record tayo dyan. See? Kaya, mga kapatid, lahat ng yan na gagawin natin para sa Panginoon ay rejoicing yan. Bakit? Kasi revive. See? Habang revive ka, sige lang tayong paglingkod sa Panginoon. Ito ang tinatawag, mga kapatid, para manumbalik ka. At ito ay panawagan na bumawi ka. Ito ay paalaala na dapat masaya ang buhay mo sa Panginoon. Amen. Kaya bumalik na tayo sa Panginoon. Ibalik natin yung dati nating ginagawa para sa Kanya. Walang pinakamasayang buhay, kundi ang buhay na ikaw ay nasa kalooban ng Diyos. Revival. The 3 ingredients. Number 1 is what? Restoration. You want to be restored? Number 2, recovery.
Naka-recover ba tayo? Gusto natin maka-recover? And number 3, rejoicing. At pag masaya ka, mga kapatid, hindi ka a-absent sa church. At pag masaya ka, mag-i-involve ka sa soul winning. Because soul winning is the main thing. We can have a huge building or big building, but without soul winning, the church will die. Kaya we plant churches because that is God's command. Habang revive tayo. At wag nating maging goal na mawala yung revival sa ating buhay. At dapat tayo ay maglingkod sa Panginoon. At kung tayo pa hindi pa nakatiyak ng langit, tanggapin mo si Kristo bilang sarili mong tagapagligtas. Tayo po yung magstayong lahat. Isang bagay na dapat nating gawin, mga kapatid, ay ma-realize natin. Have you realized your situation right now, your condition as a child of God, bilang anak ng Diyos? What did you realize? Mga kapatid, kahit ilang taong gulang na tayo, habang buhay tayo, God's design for us is always to serve Him, to love Him, and to enjoy the Christian life. And you cannot enjoy the Christian life if you are involved in a worldly thing. See, allow God to pull you out from worldliness and start for you to recover your Christian life. You enjoy serving God. Sa aming mga bisita, meron pong lalapit po sa inyo, sumama po kayo sa kanila para, sige po, sumama po kayo. Sige lang po. Yung mga bisita po namin. Sige po. Okay. Thank you. Amen. Sa mga mananampalataya, saan bahagi ng buhay mo, Christian life mo, ang Diyos ay nangusap? Saan? Saan pong bahagi ng buhay nyo nangusap? Kung maaari kayo po ay nasa online, ay kung ang mensaheng ito ay nangusap sa inyo, saan ka man naruroon, ay you can come to God. Talk to God. Kausapin mo ang Diyos.